Episode 19. Ikaw pala, Kuya Ali. Bati ni Eddie. Sa lahat ng mga taong dinatnan niya sa nightclub, ay si Ali ang unang bumati sa kanya at nakagaanan niya ng loob. Sinabayan siya nito sa paglalakad. Ikaw ba talaga ay may uuwian? Mukha ka kasing naglayas eh, wika ni Ali. Ang totoo kuya, wala eh, sagot ng binatilyo. Tumawa si Ali. Sinasabi ko na nga ba? Dati rin akong naglayas, kaya alam ko. Tumawa rin ang binatilyo. Talaga? Taga saan ka kuya? Taga Mindanao ako pre. Gusto mo doon ka muna sa tirahan ko habang wala ka pang sahod? Kinakbayan ni Ali si Eddie. Lihim na natuwa si Eddie sa alok sa kanya. Pakiramdam niya ay isang mabait na tao si Ali. Salamat kuya. Bayaan mo, babayaran na lang kita kapag sumahod na ako. Nako, 1 week training ka pa. Wala kang sasahurin. Ganon kadupang sa pera ang boss natin, wika ni Ali. Ganun ba? Nalungkot ang binatilyo. Wala rin pala siyang perang pambili ng pagkain sa loob ng 1 linggo. Oo, kaya bawiin mo na lang sa pagkain. Libre naman ang pagkain sa loob habang nagtatrabaho tayo. Saad ni Ali. Nakahinga ng maluwag si Eddie. Kahit papaano ay hindi pala siya magugutom. Malapit lang dito ang tirahan ko, Eddie. Kaya di ka gagasto sa pamasahe. Nagpatuloy ang dalawa sa kwentuhan habang naglalakad hanggang makarating sa inuupahan ni Ali. Isang maliit na kwarto ang tinutuluyan ni Ali. Kasya lang ang isang maliit na papag, maliit na mesa, isang upuan, at nasa labas ang banyo, nakahati ang ilan pang mga nangungupahan. Matulog ka na muna, kasi ako mamaya pa. Papasok muna ako sa school, wika ni Ali at agad pumasok sa banyo at naghilamos. Humahangang napatingin si Ali sa kausap. Papasok ka pa sa school? Kailangan pre. Pangarap ko na maging periodista pagdating ng araw. 1 taon na lang ang itatyaga ko, sagot ni Ali. Mabilis ang mga kilos nito habang naghahanda. Pagkabihis ay agad nag-toothbrush at ilang minuto lang ay umalis na ito. Naiwang mag-isa si Eddie. Gusto rin niyang gayahin si Ali. Matanda ng 5 taon sa kanya ang lalaki. Nag-aaral sa kolehiyo sa araw at nagtatrabaho naman sa gabi. Mag-aaral din siya kapag maayos na ang kanyang trabaho, wika ng isip niya. Nalulungkot siya kapag naaalala niya sina Pasiano at Myla. Hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos, pero babalik siya sa Aurora kapag marami na siyang pera. Nahiga na siya sa papag. Naramdaman na niya ang sobrang pagod. Maya-maya pa ay nakatulog na ang binatilyo. Tulog na tulog si Eddie, pero malinaw sa kanyang panaginip ang umiiyak niyang ina. Ang paslit na Eddie nagumulong sa sahig ng tamaan ng latigo. Ang pang-aabuso sa kanya ni Viviana. Ang pag-uusap ni na Viviana at Gerardo tungkol sa itinapong bangkay ng kanyang ina. Ang mga sampal at sipa sa kanya ni Santiago. At ang nasusunog na buhay na si Santiago. Gumalaw-galaw ang talukap ng mga mata ni Eddie. Kumipot-kibot ang kanyang mga labi. Nais ng kanyang katawan ang kumilos para makawala at magising. Bumagsak si Eddie mula sa papag. Hinahabol ang hininga at pinagpapawisan siya. Mas dumami pa ang kanyang mga panaginip. Bumangon siya at muling nahiga habang nakatitig sa kawalan. Kinabukasan ng gabi ay muling napalaban sa walang pahingang gawain sa kusina ng nightclub si Eddie. Ang sinasabi ni Ali na libreng pagkain
ay malayo sa inaakala ng binatilyo. Dahil isang beses lang pala sila makakalibre ng pagkain. At para may pandagdag laman tiyan sila kahit paano, ay niluluto uli ni Ali ang mga tira-tirang pulutan ng mga customers. Sa paglipas ng mga araw at buwan, ay nasanay na rin si Eddie sa pagkain ng mga tira-tira. Katwiran sa kanya ni Ali ay hindi naman habang buhay na ganun ang pagkain nila. Nalaman ni Eddie na panganay sa 6 na magkakapatid si Ali. Ayaw itong pag-aralin ng ama dahil mahirap lang ang buhay sa bukid, kaya lumuwas ang binata ng Maynila para suportahan ang sarili sa pag-aaral. Naikwento rin ni Eddie kay Ali ang tungkol sa pagiging anak niya sa labas ni Ricardo Salvatore, ang pagiging ulila niya sa ina, at ang tungkol sa pangalawa niyang mga magulang na sina Milagros at Pasiano, at ang kanyang sintang si Ma. Maliban sa kanyang isiniwalat ay wala ng ibang impormasyon na ibinahagi ang binatilyo. Naging libangan ni Eddie ang pamamasyal sa Bagong Bayan Park. Nililibang niya ang sarili sa pamamasyal araw-araw bago siya pumasok ng trabaho. May nakita siyang nagtitinda ng mga kwintas at lumapit siya dito. Nakita niya ang kwintas na may bilog na palawit at may letrang E sa gitna, ang simula ng kanyang pangalan. Nagandahan siya at binili ito. "Kuya, meron ka pang pendant na letter A?" "Naku, wala na miss," sagot ng nagtitinda. Napatingin si Eddie sa nagtanong. Isang magandang dilag. Nagtama ang kanilang mga paningin at nagkangitian. "Bakit letter A?" lakas loob na tanong ng binatilyo. "Aileen kasi ang first name ko," nakangiting sagot ng dalaga. "Ako pala si Eduardo, Eddie for short," wika ng binatilyo. "Kaya pala letter E ang binili mo," komento ng dalaga, habang nakatingin sa hawak na kwintas ng binatilyo. "Alam mo, mas bagay sa iyo ang letter E," pabirong wika ni Eddie. Pero isinuot niya sa liig ng dalaga ang kwintas. Kinilig ang dalaga sa ginawa ni Eddie. "Sa akin na to? Sure ka?" "Oo, bagay sa iyo," wika ni Eddie. Malagkit ang kanyang mga titig sa magandang mukha ng dalaga. "Sa bagay, ang surname ko ay nagsisimula sa letter E. Salamat ha." Nakangiting wika ng dalaga habang hawak ang palawit ng kwintas. "Ilang taon ka na, Aileen?" tanong ni Eddie. Nagagandahan siya sa mga ngiti ni Aileen. 18, ikaw?" tanong ng dalaga. 16, sagot naman ni Eddie. "Ay, matanda pala ako sa'yo," komento ng dalaga habang nangingislap ang mga mata. Naging magkapalagayang loob ang dalawa. Napadalas na rin ang pamamasyal ni Eddie sa parke para makita si Aileen na mukhang sinasadya naman ng katagpuin siya. Estudyante sa kolehiyo ang dalaga sa isang pribadong paaralan ng mga kababaihan. Pagkalipas ng 1 taon, ay humiwalay ng tirahan si Eddie kay Ali. Nangupahan na rin siya ng sariling tirahan. Dahil sa matangkad at magandang lalaki, ay ginawa na siyang barista ng kanyang amo. At dahil sa angkinggan ng lalaki at matikas na tindig, ay nakagiliwan din siya ng mga hostess sa club. "Hi Eddie, isang ang tequila. Charge mo dun sa table 6, wika ng isang hostess na lumapit. Halos nakaluwa na ang dibdib nito sa suot na tube blouse. "Hi Mimi, sure ba yan? Baka magreklamo yan pag nakita ang cheat," wika ni Eddie. Maraming beses na kasi na nagugulat ang ibang customer sa laki ng cheat. Alam niya rin kung bakit umiinom ng marami ang mga hostess ng club dahil kumikita ang mga ito ng malaki sa bawat baso ng alak. "Sure yan,
mayaman na matandang yan. Wika ng babae. Sinimsim nito ang iniabot ni Eddie ng baso ng alak. Hay, sarap talaga ng alak. Lahat na yata ng alak na tikman ko. Pero, alam mo, may gusto pa akong matikman. Namumungay ang mga mata ng babae. Mukhang lasing na ito. Napatingin si Eddie sa babae. Malagkit ang mga tingin nito sa kanya. Pero hindi siya kumibo at patuloy lang sa ginagawa. Gusto kitang matikman, Eddie. Don't worry, walang charge. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi. Baka nga hanap-hanapin mo pa. Dinilaan pa ng babae ang baso ng alak at walang abog-abog na ibinaba ang tube blouse at ipinakita ang dibdib kay Eddie. Nagulat si Eddie sa ginawa ng hostess at agad siyang tumalikod. Hindi na bago sa kanya ang makaramdam ng sensualidad dahil maraming beses na niyang ginawa ang pakikipagniin. Pero hindi ang katulad ni Mimi ang gusto niya. Hindi na niya hinarap ang babae hanggang sa umalis ito. Pauwi na sila ni Ali nang magsalita ang huli. Eddie, nakita ko ang ginawa ni Mimi sa'yo kagabi. Mag-iingat ka dyan sa mga hostess ng club. Baka magkasakit ka ng syphilis, ikaw din. Isang babala ang tinura ni Ali. At isa pa, Eddie, lahat ng mga babae sa club ay dumaan muna sa mga kamay ni Boss Bogart. Kung sino ang makursunadahan niya, ay pinapatawag niya sa kanyang opisina. At alam mo na ang kasunod. Ibang klase ang amo natin. Akala niya, pag-aari niya ang lahat ng babae. Pero kasalanan din naman ng mga babaeng yun kasi pumapayag sila. Mahabang pahayag ni Ali. Wala naman akong pinatulan sa kanila, kuya. Sagot ni Eddie. Alam niyang matapang ang kanilang boss. Lagi itong may sukbit na baril dahil pulis daw ito. At unang-una ay maroon na siyang nagugustuhan. Napangiti siya nang maisip si Eileen. Si Eileen na kaya ang babaeng para kay Eddie? Abangan ang susunod na kabanata.